tolda, table at bakit nga ba nananalo pa rin ang mga corrupt at walang alam na politiko sa Pilipinas? Ito ang top 5 reasons. Number 1, syempre, vote buying. Hindi lang ito yung namimigay ng 500 pesos tuwing election day ha. Kasama dito yung mga lumalapit sa politiko kapag namatayan, need ng pampalibing, o need ng tolda, table at chairs. Iniisip nila, madali lang lapitan yan, boto natin yan. Qualification o corruption record, hindi na kinoconsider. Number 2, influence ng iba. Ay yung idol ko si ano daw ang iboboto, yun na rin ang iboboto ko. Si kumpare ko sa inuman, sabi magaling si ano, yun din iboboto ko. Tinamad na mag-isip, nakisabay na lang sa nakakarami. Number 3, popularity. Yung artistang bida sa action film, mabait sa pelikula. Kaya akala ng voters mabait rin sa totoong buhay. Sumayaw lang ng budots, nanalo na. Number 4, religion or church endorsement. Eto, sad but true. Pinangakuan si pastor ng donation, malaking stadium kapag nanalo ang politiko. Kaya ayun, in-endorse sa lahat ng miyembro. Tiwalag ka kapag iba ang binoto mo. Number 5, media disinformation o fake news. Si Baby M daw matalino. Siya daw ang may idea ng Ilocos Windmill. Kaya siya daw ang mag-aahon sa Pilipinas sa kahirapan. Totoo ba? Ano nangyari sa atin ngayon? Bakit nga ba karamihan ng mga Filipino ganito ang batayan sa pagboto at hindi sinasaalang-alang ang kapakanan ng bansa? Sana naman matuto na tayo dahil lahat tayo apektado, pati na rin ang susunod na henerasyon. Huwag kang bobotante